Hello, good morning. Ah, ano muna ako? Iba muna ang i-share ko. Ano mo lang, saglit lang to na sharing ko. The facts of life. Yung sinasabi ba nila guys na ano, iaangat ka ng Panginoon sa harap ng iyong kaaway. Kasi I have this incident na yung border ng sister ko na used to be my border na guy, uh, when he was here 3 years uh, at my house, maganda naman yung naging relationship namin as border. uh, Kahit na maingay siya, madalas siyang kumanta, nag-iisa lang siya sa halagang 500. Then nagdadala siya ng mga sa labas ng bahay ko, pero once nakapatira din siya sa loob ng bahay ko. So nagdala siya dito ng naging asawa niya na may anak sa previous relationship isa. Hindi nagpaalam. Tapos ang babae masyado ding maere. Hindi man lang naghahilo sa akin, hindi man lang sabi na dito titira. So naging 6 years nag 6 years na sila dito, pero wala na sila sa akin ng almost 3 years yata, 4 years na lumipat siya sa kapatid ko. So guys, yung bang anong katwiran na umalis pa sa akin kasi nagsuggest lang ako na magpa-submitter sila kasi malakas sila kumain ng gumamit ng kuryente. Tapos at dito pa rin magsasampay sa akin. So yun, wala naman sa akin yun eh. Yung satellite nila nilagay pa nila sa gilid ng bahay ko, sa sakop ko. Anong doon na lumipat pa doon na ngayon meron na silang ganun. Tapos nakikiigib din dito sa akin, sa puso ko, kung masira ang puso ng kapatid ko. Yung mga ganun, wala lang din yun sa akin kasi turing ko pamilya ba. Pero guys, alam nyo, nasaktan talaga ako. Nakiusap ba ako sa asawa niya na collector na lalako sila, nagpapautang sila ng mga Lucky Charms, yung mga sa bahay ba, yung mga designs at saka mga saint images. Malaki pala yung kitaan doon. So yun, nagtry ako kasi I used to naman ay sell varieties na pahulugan. Kasama ko yung guy na yan. So yun, nakiusap ako sa kanya, lumipat siya sa ganun na business na siya ang collector. So nakiusap ako. Nakakasama ba ng guys ng loob, nasaktan talaga ako na I'm trying to meet both ends kasi alam naman nila na ang story ko na hindi man ako gaano sinusuportahan ng anak ko, yung kung maibibigay lang, kasi kung tutuusin parang challenge din sa akin na I can still find my own living ba, my own income, kasi nag-iisa nga ako. Sa totoo lang, binibigyan din ako ng pangalawa kong anak at saka buhay pa naman din yung mga alaala ko sa pagbabarko ko. So yun guys, alam nyo, para bang kung down ka pala, lalo kang i-down ng kapwa mo. Pero nung mabuti naman ako sa kanila, tuwing may party dito ako, tinatawag ko sila, pupunta sila dito. Yung anak niya, yung ganun, nagpapaturo ng assignment sa akin. Yung bang kampante siya magsampay sa akin, na matagal ko nang sinasabi na wag na sila magsampay kasi hindi ko na yan obligasyon, sa kapatid ko na yon. So yun, para bang na-upset na rin talaga ako kasi yung parang pinagkasunduan nila ako ng mga canvasser nila na hindi ako papasamahin. Tapos parang sila sa akin, natatawa na hindi ko maintindihan. Ganun ang mga tao guys, toxic ba. I am living in a toxic environment. So yun, kahit paano may borders naman ako, pero kumbaga hindi sapat, minsan tama lang. So yun, para bang kisyo yung mga anak ko, ganyan ganyan. So but I don't depend sa kanila. Kumbaga independent ako. So nasaktan pa ako guys, na akala ko family, ganyan ganyan. Na ako sa mga sagot-sagot niya sa akin.
wala talaga siyang ano na sasabihin, bakit istorbo ba itong sampayan ko sa iyo, yung online na sampayan. Tapos sabi ko, kahit doon naman sa sampayan ko, nagsasampay ka, kaya gumawa na akong sampay sa loob ng alababo ko sa kusina ko, kasi para yan sa borders ko. So yon, hindi, kung bagay hindi ko na kayo borders. Hindi siya marunong bang mag ano ba, yung euphemistic ba na pagsagot ba, yung in a very low tone, kundi proud ba siya, kasi ganun ang characteristic niya ba, yung bagay nakikita ko naman yung mga post niya rin, mga wrong spelling, yung feeling ba ano, na magaling na siyang kumanta, pero yung kinakain niya naman yung mga English words na hindi mo maano yung maintindihan kung ano yung ibig sabihin ng kanta niya. So yon, parang ano sila, yung parang na ano blast sila sa akin, na intimidate, na kailangan malamangan o mapantayan nila ako, modesty aside, kasi nga nagbarko ako, kumbaga marami akong pwedeng maipakita na nagbarko ako. So yun, parang tuwang-tuwa sila na down ako, tapos hindi nila ako pinasama. Alam nyo, umabot na pinablatter ko siya. Tapos doon sa Lupon, sinabi niya madalas daw niya ako bigyan, which is na very foul. Nagbigay ka para ipagkalat mo, parang ganoon. Nasagot ko naman din siya. Sabi ko, ikaw nga tumira ka din sa bahay ko. 4 months wala kang bayad. Nginiwi-ngiwian niya pa ako, sabi niya, yung mga ganon guys. Kahapon, nandun siya sa General Assembly. Nag-attend ako. Wala silang alam, nandun ako sa likuran. Guys, sa dami ng tao. Sa sityo namin, 8 kaming sityo ng aming barangay. Natawag ako para sa mga konting, ano, yan, 5 ganito. 5 ganito. May asukal, may kape na mahaba. 3 sardinas na inulam ko na kagabi. Kahit sa ganito lang guys, very appreciative akong tao. Nagulat sila guys. So, nagulat sila. Sila hindi man lang sila natawag. Para bang na-touch talaga ang puso ko. Very proud ako umakyat sa stage. Bagay, 3 beses ko na ito na nag-attend ng General Assembly na natatawag ang pangalan ko kahit sa isang ganta lang na bigas. Pero, ano, tuwang-tuwa talaga ako. Kasi sa dami ng tao, pero yung mo matatawag, mapipili ka doon sa balot, kumbaga sa raffle. Tapos yung iba, napakaswerte nila, tag isang sakong bigas, pero sila umuwi sila ng ano, namumula siya o hindi siya maka ano sa akin, parang ngisi din siya. Sa loob-loob ko lang, isa yun guys sa mga example na totoo pala, ano, pag nireject ka, masasaktan ka, pero may ibabalik si Lord sa'yo. Kaya yung mga taong basher, mga inggitera, yung i-reject ka, yung bang hindi nila naintindihan yung ano mo, yung duda sa kakayahan mo, kasi sabi niya pa doon sa Lupon, mga bestseller daw. Yun ang nakalimutan, ang pinipili lang. Yun ang nakalimutan kong sagutin, na there's no such thing as bestseller. Kasi nabasa ko, uh, even the bestseller in the whole world na sinubok ibenta ang napaka-valuable na gamit ng isang hari, hindi niya nabenta. Kasi ang totoong bestseller ay yung kaya mong ibigay ang pinaka-valuable din bagay sa'yo. Pag nagawa mo yun, yung love na love mong gamit, pag nagawa mo yun, maari maging bestseller ka. Tapos, may gift ka. Nabasa ko yung kwento ni Hafid. Hafid was a shepherd who fell in love with a princess. And the king uh, gave him a chance to sell the nice robe inside the village. And Hafid tried to sell, but he failed, and he went back to the king and presented the robe. And he was failed to ask the hand of the king, because Hafid went to the king to see the king to ask for the hand of the princess. So that was a test. But when Hafid went away, walked away, the king found the stars, followed Hafid. So
the king was pushed to reveal the secret to Hafid. Then Hafid became